Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po muli para po magkomento sa inyong muli. Si Katambay Manong dito po sa Tambayan Makabayan. Siyempre po, komento na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito talagang ginagawa po ng Kamara ng mga congressman, representative sa ating bansa. Sa kabila, sa bagay, hindi po natin masisi dahil nga nabunyag po ang napakalalaki pong di umanong corruption po rito sa napakatagal na panahon mga katambay. Sa napakatagal na panahon, dekada na po, nabunyag po ang kanilang gawaing hindi maganda sa taxpayer, sa kaban ng yaman mga katambay na nanggagaling sa ating mga Pilipino, sa taxpayer. Yung bilyong-bilyong po na sinasabing extraordinary na ginagawa nila di umano sa pera ng bayan. Ito po'y binunyag at pinasabog po ng ating Vice President Sara Duterte mga katambay. Kaya lang ngayon po talagang gumaganti po ito at talagang gumagawa po at sinisilip at talagang pilit na pinababagsak at talagang pilit na pinasasama lalo sa paghawak ng confidential fund ang ating Vice President Sara Duterte. Ito po, meron po silang pinasabog po sa Kamara. Kani-kanina lang po ito mga katambay. Ito pong history po. History naman po daw o sinasabing kung paano gumamit ang ating Vice President o ang Davao City ng confidential fund mga katambay. Ito po sa pangunguna po ng isang napakagaling na representative o congressman ng Batangas. Nung nakaraan po, dito po dinaos yung groundbreaking po ng gagawin pong eskwelahan. At buong puwersa po ng Kamara ay nandito po sa Batangas. Dito po sa pangunguna po ng kanilang congressman na si Congressman Luistro po mga katambay. Painggan po natin si Congressman Luistro at tingnan po natin at komentuhan po natin yung kanyang paninira o talagang malicious na pahayag dito po sa mga confidential fund mga katambay. Komentuhan po natin. Kanina po pinag-usapan natin that under Section 16 of the Local Government Code, ang mandato ng LGU is to promote peace and order. And that justifies kung bakit ang mga LGUs ay mayroong confidential fund. Now, I wish to share this slide showing the LGUs which have the huge or the biggest number of confidential fund. This is representing year 2022, Davao City has 460 million. Cebu City has 7.38 million. The City of Manila has 120 million. Makati City has 240 million. And Quezon City has 75 million. Nakakapagtaka lang po kung bakit nalampasan pa ng Davao ang City of Manila, ang Makati, ang Quezon City. For Makati, Davao almost doubled the confidential fund. For City of Manila, it almost tripled the confidential fund. Ang Cebu City po was way left behind because it is only 7.38. So I just want to state for the record the huge disparity of the confidential fund of Davao City as compared with the other LGUs. We have on the screen Cebu City, 7.38, City of Manila, 120 million, Makati City, 240 million, Quezon City, 75 million, while Davao, it skyrocketed to 460 million. May we request the Secretariat to please flash the fourth slide. This is the history of confidential fund of Davao City. 2016, it is 144 million. 2017, it is 294. 2018, it's 420. 2019, it is 460. 2019 up to 2022, it is 460 million.
I just wish to state for the record, Mr. Chair, that while we acknowledge that the LGU is entitled to confidential fund because under Section 16 of the Local Government Code, bahagi po ng mandato nila is the promotion of peace and order. I just wish to state for the record that during this time, O yan mga tambay, nakita nyo peace and order daw po. Sinasabi naman niya, peace and order. Ang mandato po ng LGUs. Yan po ang hawak po ng mga syudad na nabanggit niya. Kasama po ang Davao City mga katambay. Peace and order mga katambay. Kapayapaan. Di ba? Ng iyong nasasakupan. Di ba? Mapayapang lugar. Siyempre po. At sinasabing magandang lugar o sinasabing magandang pamamalakad po ng isang LGUs katulad ng mayor mga katambay. Di ba? Napakagaling po magpaikot at talagang itwist. At ito po isang demolition job at pamumulitika. Political harassment po ito eh. Bakit po? Ginagawa pong tanga at bobo ang mga Pilipino lalo kung susunod ka lang sa numero mga katambay. Susunod ka lang sa numero na sinasabi po nito ni Congressman Luistro mga katambay. Bakit ko po nasabi mga katambay? Ikinumpara niya po sa mga sinasabi po. Kinumpara niya po pati numero dito po sa umahawak po na confidential fund para dito po sa ginagamit po sa peace and order at marami pa pong involved dyan, di ba? Kasi pag sinabi mong peace and order, hindi lang naman mga terorista yan eh, di ba? Nahandyan pa rin ang droga. Di ba? Kasama na po lahat ng klase ng krimen dyan at pagbabantay po sa nasasakupan po ng isang LGUs. Di ba? Yung kapayapaan. At syempre po kasama ang pag-unlad ng iyong syudad. Di ba? Pero hindi po ba kayo nagtataka mga katambay kung ano po yung mga ginawa niya comparison mga katambay? Ito po. Ginawa pong comparison na isang Congressman Luistro mga katambay. Luistro, para lang po maikabit na korap at sinasabi po hindi pa tamang paggamit ng isang vice president ng pera ng bayan, pera ng taxpayer mga katambay. Hindi po ba? Hindi. Nakita nyo po yung mga numero. Ano po ba? Unahin natin ang Davao City mga katambay. Unahin natin ang Davao City. Kasi para po itong natutulog yata sa pansitan mga katambay. Ang isang Congressman Luistro ng Batangas mga katambay. Representative po ito. Para po natutulog sa pansitan. At para po naliliitan po yata siya sa Davao City. Naliliitan po yata siya. At para yata siyang wala man lang kaalam-alam sa Davao City. Ano po ba ang meron sa Davao City mga katambay? Nung panahon na hindi pa Pangulo o hindi pa Mayor ang isang Duterte dyan. Di po ba? Napakagulo. Napakagulo po. Di po ba? Napakagulo. Lahat ng klase ng gulo ay nahandyan po. Terorista, number 1. Yung makakaliwang grupo, isang damukal pong makakaliwang grupo po dyan. At yung sinasabing droga rin po. Napakarami pong droga dyan nakakapasok. Sa panahon po ng mga panahon na ang Davao City ay napakagulo. Di po ba? At nung mahawakan po ng dating Pangulong Duterte yan hanggang kay Vice President Sara Duterte, di ba? Ano po ngayon ang itsura ng Davao City? Dahil po sa peace and order at kung paano po gamitin ng confidential fund. At gaano po kalaki ang Davao City? Napakalaki po ng Davao City. Malaki pa po sa Quezon City, mga katambay. At malaki pa po sa Manila. At makalaki pa rin po sa Makati, mga tambay. Pag sama-samahin mo po yung Makati, Manila at Quezon City, baka mas malaki pa dyan ang Davao City, mga tambay. City po, pinag-uusapan. Ganon po kalaki. Halos ang area po nito ay 2,443.61 kilometers per area, mga tambay. Ang area nito. Ikumpara mo po sa Quezon City na 161.11 square kilometer, mga tambay. At ikumpara mo rin po sa Makati na 27.36 square kilometers, mga tambay. Pag sama-samahin mo ito mga syudad na ito, ubod ng laki
ng City of Davao, mga katambay. Papaloob itong mga city na ito. At yung kaguluhan po ng Davao City, mga katambay. Ano po ang meron sa Davao City ngayon? Napaka-peaceful po, di ba? Yung peace and order. You know? Nakakapasok lang po doon ay dahil ipinapasok po para po maging pumangit ang imahe ng Davao City, di ba? Pinapasok nila at may nagpapasok ng mga droga. Pero sa kabila nun, nakukontrol pa rin ng LGUs, ng mayor ng Davao ang kapayapaan, lalo ang paglago at paglaganap ng mga droga sa sa Davao City, mga katambay. Pero dito po sa isang congressman, Luistro, mga katambay, wala po siyang nakikitang ganon. Dahil nga, kailangan po nilang i-demolition job ang Vice President, mga katambay, lalo sa paggamit ng confidential fund. Ito po, napakalaki raw po ng confidential fund ng Davao City. Binanggit niya po, 460 million po, mga katambay, yung peace and order, kapayapaan po na binibigay po sa Davao City. Gaano po kaganda ang Davao City at gaano po kapayapa ang mga residente ron. Ikumpara mo po rito sa mga sinabi niya, mga katambay. Lalong-lalo po ang City of Manila, mga katambay. Ang City of Manila, sinabi niya, napakaliit po nito. Napakaliit na city po ito kumpara mo sa Davao City. At wala pong mga terorista rito. At wala pong mga NPA dito na nagpapasabog. At talagang kinukubkob ang mga barangay. Ito pong Manila, mga katambay. Wala po ito. Wala pong mga talagang problema ng bayan. Hindi katulad ng Davao, kumpleto. Kumpleto noong mga panahon na nililinis po yan. Samantalang ang Manila, ang Manila po, ang Davao City, nalinis na po. Naging peaceful na po. At nasasama na po sa pinaka-safe city ang Davao, lalo sa buong Pilipinas. Ang Manila po ba, mga katambay? Safe po ba? At wala na po ba halos krimen ang Manila? Ikumpara lang po natin. At meron po itong confidential fund sa napakatagal na panahon na binabanggit din ng isang Congressman Luistro, mga katambay. Ang Manila po, kahit po i-google po natin, number 1 po ito sa buong Southeast Asia City, sa pinakamataas na crime rate. Pero meron po itong confidential fund, mga katambay. At ang hawak po ng mayor dito ay sinasabi pong peace and order. Nasaan po ang peace and order po rito? At kapayapaang ibibigay mo. At sinasabi nga, pagtugon, lalo sa krimen at droga, mga katambay. At ganun din na Quezon City. Quezon City, pangalawa po yan halos, kasama sa top 5. Yung Manila po, humahawak po ng 120 million. Ano po ngayon ang itsura ng Manila? Ang Manila, mga katambay, ano po itsura? Ikumpara mo sa Davao City. Mga katambay, lalo sa peace and order. Lagana po ang droga dyan. Krimen, mga katambay, di ba? At ang sari-saring klase ng kasamaan nasa Manila. Pero gumagamit po ito ng napakalaki ring confidential fund. Ito po ba'y nalalasap ng mga mamamayan ng Manila, yung kapayapaan na nalalasap po ng Davao City? Nagtatanong lang po si Katambay Manong. At lalong-lalo naman po ang Makati. Makati po ikakarampot at napakaliit po ng Makati, mga katambay. Pero hindi po sinisilip dito ng isang congressman na Luistro kung paano po gumagamit ng confidential fund ng Makati. Biruin niyo po, napakaliit na city. 240 million ang ginagamit. Walang mga terorista diyan, walang NPA, mga katambay. Di po ba? Pero yung confidential fund ng mayor diyan ay tumataginting na 240 million, mga katambay. Hindi nyo ba napansin? Ikumpara mo sa napakalaking city ng Davao City. Ikumpara mo sa kakarampot na siyudad ng Makati. At wala po itong mga problema na dinadanas katulad ng Davao City, ng isang damukal. Hanggang ngayon, hindi nawawala ang mga NPA doon. Meron po bang mga kampo ng NPA sa Makati?
mga tambay. At marami po ba dyan terorista na nagbabanta na anytime pwede kang pasabugan, mga tambay, ang Makati, para ito po ay kumuha ng at maglagak at gumastos ng 240 million. Pero walang yaw-yaw po rito, mga katambay, ang isang Congressman Luistro, mga katambay. At dito naman po sa Quezon City, ito po napakatindi rin po ng krimen po rito. Kasama rin po ito sa buong Southeast Asia na napakataas po sa index po ng siyudad din po ng Makati, ng Quezon City, mga katambay, ng Quezon City. Gumagamit din po ito ng confidential fund na hindi bababa sa 75 million, mga katambay. Pero ano po ang karakas at ang sitwasyon ng Quezon City, mga katambay? Lagana pa rin ang droga. Di ba? At ang sinasabing krimen at hindi po peaceful ang mga syudad nito. Wala po itong peace. Walang kapayapaan po ang mga halos tao po rito. Di ba? Lalo sa Manila. Di ba? At kinumpara din po sa City of Cebu. Ito po ay syudad lang, city. Syudad ng Cebu, mga katambay. At sinasabi po na maliit lang daw po ang confidential fund ng City of Cebu, mga katambay. Meron po ba rito nababalitaan tayo napakaraming terorista rito sa Cebu, sa City of Cebu, mga katambay? Marami po ba ritong krimen na puro pasabog at talagang nagbabanta po sa lugar na ito, sa Cebu, mga katambay? Isa na rin po itong maunlad na siyudad katulad ng Makati, Quezon City. Diyan po ba'y namumugad po dyan ang mga terorista, mga katambay? At dyan po ba kinukuha po ba halos ang mga anak-anak dyan, mga katambay? Kinukuha po ba dyan ang mga anak-anak na dinadala ng mga NPA sa bundok? Nangyayari lang po yan sa mga university. Pero sa kabila nun, gumagamit pa po ng mga confidential fund itong mga sinasabi po ni Luistro na kilalaki, mga katambay. Kilalaki daw po. Lalong-lalo sa Davao City, mga katambay. At kinumpara niya po, mga katambay, yung paggamit po na napakalalaki daw po na milyon-milyon, daang milyon po ang ginagamit po ng Davao City, mga katambay. Lalo daw po sa paggamit po ng confidential fund na hindi bababa raw po sa 100 plus million, mga katambay. Nakakaano po, no? Talagang yung sinasabi nga po natin na ito po sa tingin po ni Kamanong, isasama po ito, mga katambay, sa kanilang nilulutong impeachment, mga katambay. Di ba? Mismo sinasabing asong gala daw o asong kahol ng kahol. Di ba? Meron na po siyang binanggit na 22 ground para daw po ma-impeach ang Vice President Duterte, ang dating Vice President Sara Duterte. Di ba? Mga katambay, 22. Baka ito'y kasama ron sa ground na kung paano po humawak ng confidential fund ang Davao City, mga katambay. Nakakahiya lang po, no? Nakakahiya po rito sa mga congressman. Excuse me po. Ikumpara mo po ang problema ng Davao City kaysa rito sa humahawak ng mga confidential fund na hindi nila pinoproblema yung mga terorista, mga NPA. Hindi po pinoproblema po itong mga syudad na ito. Di ba? At yung sinasabing peace and order, hindi po natin nakikita sa kanila ito. Yung mga peace and order na halos dito sa mga syudad na sinabi natin katulad ng Manila, di ba? At ng Quezon City. At ito naman pong Makati, mas marami po rito naglalakihang building. Di ba? Ikumpara mo sa populasyon. Di ba? Mga katambay, at talagang gumagamit po ng isang damukal na confidential fund po ito, mga katambay, na yung syudad po nila malayong-malayo po sa nakikita po natin na talagang walang masyado o mga terorista po riyan sa mga lugar na yan. At talagang hindi po sila namumblema na anytime pwede kang pasukin ng mga NPA at kubkubin ang iyong syudad, katulad kasama mga terorista na halos nasa Mindanao ang problema ng pagdating po sa mga bagay na yan. Di po ba, mga katambay? Kaya dito po sa nakikita po natin, lalo po lang nilang
lalo lang po nilang ginigising ang taong bayan, mga katambay. Napilit po nilang sinisiraan ang mga Duterte. Pero sa kabila nun, lalo naman po umaangat po ito sa taong bayan. Naiaangat kasi nakikita po ng taong bayan na gumagastos man ng pera malaki ang mga Duterte, pero nakikita naman po nila at nakikita naman po natin kung paano po umunlad ang kanilang syudad at maging meron pong peace and order na nagaganap po sa kanilang city, kapayapaan ng mamamayan. Pwede kang maglakad nang wala kang takot sa puso mo, wala kang takot sa sarili mo dito sa siyudad ng Davao City. Ikumpara mo dito sa siyudad ng Manila at siyudad ng Quezon City, mga katambay, kaya mo bang gawin na maglakad ka riyan na katulad ng ginagawa mo sa Davao City? May kapayapaan ka at nakakatulog ka na mapayapa sa iyong tahanan. Lalo sa Davao City, ikumpara mo sa Metro Manila, mga katambay, ang Manila at ang Quezon City. Di po ba? At isama na rin natin ang Cebu at ang Makati dahil may mga squatter area rin po yan, mga tambay. Squatter, hindi naman pag sinabing Makati, puro building na yan at mga condominium at mga townhouse. Di ba? Marami rin po mga squatter area dyan na meron din po dyan na sasabihin natin na hindi 100% na peace and order nagagawa po nila. Dahil nasa Metro Manila po ang pinakamataas na crime rate. Mga katambay, wala po sa Davao City. Nasa Metro Manila po ang pinakamataas sa buong Pilipinas na crime rate. At pinakamataas na droga, mga katambay, na umiikot po sa buong Metro Manila ang napakalaking volume. Tuni-tunilada po ang nakakapasok po dyan di umano sa Metro Manila. Ikumpara mo sa Davao City na talagang na-appreciate ng Davao City ang kanilang peace and order at ang paggamit ng confidential fund. Ganun po kagaling ang mga Duterte lalo pagdating sa peace and order. Ikumpara mo rito sa mga syudad na sinasabi at ginagawang comparison ng isang napakagaling po yata at napakalinis na congressman na si Luistro, mga katambay. Si Congresswoman Luistro ng Batangas, mga katambay. I think 2nd District po ito, mga katambay. At talagang ikumpara mo sa paggamit. Kamusta naman po kaya ang mga kanilang mga confidential fund? Dahil dinadala po nila sa confidential fund. Bakit hindi man lang po nila pinlashback na nilagay man lang sana nila sa screen ng camera na ako, si Congressman o Congresswoman Luistro, ganito naman ako gumamit ng confidential fund. Ito po ang confidential fund ko magmula nung ako yung maging congresswoman. At ganito naman po ang nasasakupan ko ng aking distrito. Napakapayapa, wala halos droga, wala halos krimen. Gamit na gamit ko po ang aking confidential fund. At dito ko po ginagamit ang aking confidential fund dahil meron naman pong LGU sa aming lugar. Pero yung confidential fund ko bilang congresswoman, nasaan po? Meron po bang nakalagay doon sa board sa pinalabas po natin? Di po ba? Nada. Wala. Ang lagi lang po nilang sinisilip ay sa mga Duterte. Pero yung sa kanila, never pong masilip ng taong bayan ang kanilang pondo, ang kanilang confidential fund, ang kanilang mga budget. Kasi hindi po naka-open public po ito. Wala pong public hearing ang mga congressman, ang Kamara at Senado. Never po natin makita yan. Yung mga numero, kung magkano po ang confidential fund ng speaker, ganun din po ang Senate President at ng mga congressman kasi walang public hearing po yan. Yung mga hinahawakan nilang pera, mga katambay. Ganyan po kabayas, napakabayas po di umano ng dalawang institusyon na yan. At napakagaling po magsasalita at maghanap po ng putik. Napakagaling pong magbato ng putik sa mga Duterte. Pero yung putik sa kanila, hindi natin makita kung gaano karaming putik naman ang nasa kanila, mga katambay. Pero pag sila'y bumato ng paninira, kala mong kay lilinis. Napakalilinis po pagka ito po'y bumanat at talagang mamulitika
lalo sa pamilya Duterte at lalo sa Vice President Sara Duterte. Nakikita po natin kung paano po sila mamulitika. Hindi natin nakikita ang hawak naman nila kung paano po sila maghawak o magpatakbo o paano sila gumastos ng pondo ng bayan, mga katambay. Hindi nyo ba napapansin? Bato lang sila ng bato ng putik. Pero yung kanila, hindi natin alam kung paano naman nila ginagastos. Ng tama po ba? Nakakita po ba tayo ng kapayapaan? At pag-unlad bilang ito yung mga representative ng ating bansa. Ano po ba? Nakikita niyo po ba na natututukan po nitong mga congressman na ito yung problema ng bansa, ng mga Pilipino, lalo sa kahirapan, nagtataas ang mga bilihin? Di ba? At kawalan at kakulangan ng mga trabaho ng ating mga kababayan, mga Pilipino. Di ba? Ano po ang tinututukan lang po ng Kamara sa pangunguna po ng Speaker, mga tambay? Ayuda. Bilyong-bilyong ayuda po, taon-taon ang budget. At tinututukan din po nila yung magpasobra ng budget sa mga ahensya ng gobyerno. Bilyong-bilyong po. Natuklasan po ito ng ating Vice President Sara Duterte, mga tambay. Bilyon-bilyon. Unprogram. Walang mga programa. Kaya po madali pong ikurap. Madali pong kunin kasi walang programa eh. Dinadagdag mo lang. Kumbaga sa magnanakaw di umano. Ito yung mga nagiging legal na pagnanakaw, mga tambay. Kaya nga sabi nga po ng mga Pilipino, mga tambay, narinig po na inyong lingkod. Ang magnanakaw daw po legal pagdating daw po sa Kamara at Senado. Legal po ang pagnanakaw. Pero ang mga Pilipino, magnakaw ka lang ng manok, magnakaw ka lang ng prutas o mangga sa kapitbahay mo, makukulong ka na, mga tambay. Samantalang yung nagnanakaw daw po ng bilyong-bilyon na napakatagal ng panahon, dekada na daw pong nagnanakaw sa kaban ng yaman. Pero hindi po nakukulong, mga katambay. Pero ang mga Pilipino po, ang mga taxpayer, magnakaw ka nga lang ng manok, kahit magnakaw ka nga lang daw ng kamatis, magnakaw ka nga lang daw ng puset, makukulong ka na, mga katambay. Pero yung mga congressman daw at mga senador, di umano, nagnanakaw daw sa pera ng taxpayer. Malayang-malaya daw. Nakapagbabakasyon pa around the world, mga katambay. At nakapagpupundar pa ng magagandang mga investment, magagandang mga townhouse, magagandang bahay sa ibang bansa. At naglalakihan daw ang mga mansyon. At naglalakihan daw ang mga farm, mga talagang asindero, mga tambay. Pero hindi daw po nakukulong. Kaya nga po, ang sabi po ng ating mga kababayan, di umano, mas mainam pa ang magnakaw ka sa loob daw ng Kamara at Senado dahil hindi ka man lang daw makakasuhan at hindi ka man lang daw makukulong. At kung makulong ka naman daw, special ka naman daw. Makulong ka man, special ka. Never kang madala sa Muntinlupa at sa city jail, mga tambay. Saan daw po dinadala? Pangkaraniwan daw po. Naka-air condition sa Camp Crame, mga tambay. Pag minalas-malas ka, nasa house arrest ka. Pag minalas-malas ka, hospital arrest. Pag daw po mga politiko ang makukulong. At hindi daw po tumatagal, mga tambay. Lalo pag napapalitan po ang administrasyon. Napakabilis po nawawala ang kanilang mga kasalanan. May katotohanan po ba ito, mga tambay? Nagtatanong lang po ang inyong kamanong, mga tambay. Dito po sa comparison po ng ating mga kababayang Pilipino na ang magnakaw daw po, pag nagnakaw daw po ang pangkaraniwang mamamayan, kulong. Pero ang mga politiko raw po, di umano, pag nagnanakaw ng bilyong-bilyon, malayang-malaya pa, mga tambay. At naglalakihan pa raw po ang mga tiyan. Nagtatanong lang po si Kamanong, may katotohanan po ba ito? Nakita niyo naman po, pag nagbato ng putik ang mga congressman sa mga Duterte, pero sila, ang kanila naman putik, ay nakatago sa taong bayan, mga katambay, ang kanilang pondo. Hiyang-hiya po tayo rito kay Congressman Luistro. Batuhan mo ng batuhan sa confidential fund ang Davao City. Ano ang itsura ng Davao City? Napakaunlad na syudad.
na dating worst city sa buong bansa. Napaka-worst po nito. Napakataas po ng problema, krimen, at mga NPA at mga terorista sa siyudad ng Davao City. Ngayon, kasama po sa top 10 po ito na pinakamaunlad sa buong Pilipinas. Kasama po ito. At napakalaki po ang nakukuha pong taxes ng gobyerno po rito sa Davao City. Napakalaki po dahil nagpapasukan po rito ang mga investor. Kahit po sa buong mundo, meron po nag-i-invest sa Davao City. Direkta po nag-i-invest sa Davao City ang mga investor po sa labas ng bansa. Ang mga foreigner, mga katambay. Kahit po i-search po nyo yan. Marami pong nag-i-invest. Ikumpara po rito sa mga sinasabi niya, mga katambay. Ang dumadami po rito sa sinasabi niyang gumagamit ng confidential fund, Manila, Quezon City, at ang Makati City, at ang Cebu City. Ang dumadami po dyan yata, droga, saka krimen. Hindi mga investor, mga tambay. Muli po, mga tambay, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po, mga tambay, sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment, at sa mga tumatangkilik po at walang sawa pong nanonood po ng ating maliit na Tambayang Makabayan. Muli po, paalam po muli muna. Sa uulitin, paalam, bye-bye, ingatan nawa.